So bukas po yung pinto sa likod. Nakalak po yung pinto na yun. Pero paano siya nakapasok, naka-access? Hindi po namin alam kung paano po siya naka-access po sa loob. Nakunan ba ng CCTV yung plate number ng car niya? Meron naman po. Na-find out po natin upon verification po sa NTO Quezon City, o yung suspect po natin gumagamit po ng peki po na conduction sticker na nakaregister po sa isang Toyota Race yung kanyang ginamit na conduction sticker, hindi po sa Toyota Innova. Share for information po, marami pong warrant of arrest ang suspect natin somewhere in Rizal Province in Region 3 area. May suspect na tayo. Po natin yung suspect. Ayan, pala yan yung suspect. Okay, bilis ni Colonel. So, Apo, bali po, ipapin lang po yung kaso, nagtataon lang po na nanghipan po ng additional requirements kung ating fiscal. Under monitoring na po ng other Police Provincial Office at saka Region 3. Kung po nagtatago sa somewhere in Olonga po ang latest information we gathered. ganito pong gagawin natin. Laptop mo yun. Opo. Palitan na lang namin. Sige. Totoo. Hindi Tapos po. sabulin natin kung ano mahabol natin dyan sa events place. Sa'yo na rin. Thank you. Palingin po. na. Nung nakaraan, sir, nanggaling kayo sa office ni Senator sa program niya regarding dito sa pagkawala or nanakawan na nangyari po dito sa events place na parang nirentahan or tinuluyan po ninyo. But so far, kumustahin ko muna kayo. Kumusta na kayo, sir, since the incident that happened? Medyo off pa din ako na sa nangyari. Pero tinatry ko mag-move on ngayon. So, kayo, sir, ano po ba ang course niyo, sir? Talagang mahilig kayo sa editing. Yun yung mga, ninyo, forte, gano'n. Opo, BSIT po ako, so sobrang crucial po sa akin ng laptop, lalo na po sa magte-third year na kami. Kailangan po namin talaga ng sariling laptop for thesis. Kasi po programming po yung pinakaano namin. And ayun, ginagawa ko pong source of income is yung editing po. So talagang very essential sa'yo, sir, ang laptop, no? But kay Ma'am Marisa naman, si Mami, balikan lang natin, Ma'am, no? Yung sister nyo ang supposedly or kumbaga ang kinasal that time. So paano ba nalaman ni sister ninyo itong events place na ito, ma'am? Saan niya nahanap and bakit siya nag-decide na doon? Parang napili niya po itong Teofeli events place na para pag-stayan nyo for the Kasi preparation ano po, of the wedding. Based sa sinabi ng sister ko, yun yung place na nakita nila na parang malawak yung parking. Kasi yung mga ibang place na nakita nila, walang parkingan daw. Tapos based doon sa place, maganda naman talaga siya, super. Kaya yun siguro na pag-decide nila na yun. Kasi ang dami nilang pinuntahan ito ang nagustuhan nila dahil nga malawak. Okay. Ngayon, ma'am, Doon sa kwarto na yun. so 8 po kayo doon. Ngayon, mabuti na lang, ma'am, at wala na kayong naiwan ng mga kagamitan that time nung kasal na at least laptop lang ni sir ang nakuha. Actually, may pera naman, pero maliit lang naman. So, hindi na namin masyadong inaano yun. Pati yung wallet nung anak ko na isa, kinuhaan pa niya. Magkano nakuha dun sa wallet, ma'am? 500 lang naman. 500. Kasi 650 pesos yung laman nun, itinira pa niya yung 150 pesos, kinuha niya yung buong 500. 500. Tapos yung, ewan ko kung nagkalkal pa siya ng ibang mga gamit, pero super, wala naman na siyang ibang nakuha. Okay. Pero yung mga iba yung gamit dun, ma'am, wala naman na like, kumbaga mga importante na, Wala na naman cash, Tinanong po ganyan. namin agad Kasi, yung mga kasama namin opo, sa room kung inisa-isa po namin. tinanong ng father ko na sa inyo ba Kung mga may gamit mga kami na nakuha. wala ba? Wala naman. Tapos ayun, nakita nga po ng kapatid ko yung wallet niya. Yung mga ATM cards ba? Iba na daw po yung placement. Parang kinalkal. Pero Yun buti lang hindi naman. kinuha yung ATM card at Hindi naman po. Wala naman pong Naman. ano yun. So ngayon, eto na, kumbaga nag-pursue yung wedding, ma'am. So wala kayong malay na may nangyayaring ganon. So pagbalik mo, sir, eto na, bumalik kayo dun sa lugar para syempre mag-retouch or magpalit na ng ano. So paano mo na-realize na wala na and paano naging reaction ninyo? Ayun, nung Pagdating na pagbalik pagdating namin, niya, after na po kukunin yun niya ng na kasal, agad. uwian na po lahat. Mga 9 p.m. po ng gabi. Tapos nasa akin po yung card, ako po kasi naghawak ng keycard ng door. Pagdating ko, gusto ko kaagad gamitin Chinek kasi niya agad. yung kapatid ko po nakasama ko maggagawa ng presentation na kinabukasan po kasi yung presentation nila. Ayun, kinuha ko kaagad yung bag ko tapos Wala na. nagulat po ako sobrang gaan ng bag ko. Sabi ko, hala, nasaan yung ko? Tapos chinek ko yung bulsa ng bag ko, pati yung charger, wala na. Tapos ayun, chinat ko po yung tito ko, tinanong ko kaagad na, tito, ginamit mo ba yung laptop ko?
So sabi ng tito ko, yung groom po, sabi, ay hindi, bakit Miel, wala ba dyan? Sabi, opo tito, nawawala, ganun. Tapos doon nagpanik na po ako, ganun. Panik Tapos na kami lahat. nagsabi ako kay na mama, alam mo, nawawala yung laptop ko, ganun. Pero you were 100% sure na nandun talaga sa bag. Sure po ako na nailagay ko po talaga siya na iligpit ko na maayos. Ganun. Okay. So yun na. Ngayon, so syempre first thing na hindi nyo na nahanap eh. So wala na. Ni-report nyo po kagad sa owner or sa events manager or organizer doon. So ano po ang sinabi nila? Ayun, parang nagulat po sila sa nangyari. Kay Nino daw po yung gamit, ganun. Tapos parang di ko na po masyadong napakinggan since yung tito ko po yung kumakausap. Siya po kasi yung may contact sa team leader, si Ate Marisa. Tapos ayun, gawa ng, ewan ko po, nababahala po kasi sa mga reason nila na una daw, hindi nagana yung mga camera sa harap ng pinto. Tapos, isa pang reason nila is, yung previous nilang guest, pinadisable daw yung mga camera for privacy. Kaya Sabi ko naka-disable daw. Sabi ko sa isip ko, bakit hindi nila ibinalik yun since iba naman Iba na yung naman guest, na kami. dapat responsibility nila ibalik ulit yun. Tapos ayun, kinabukasan nag-provide naman po sila ng parang ewan ko po kung natatakot sila and all. Ngayon, syempre ito na nakita na natin na meron nga talaga nasa lisihan sila and very obvious na merong lapses sa security nung mismong events place. So, nag-try ba sila na kausapin kayo na okay, sige, kahit for abala and all, tumulong ba sila like that, ma'am? Or Wala po eh. Tagal Wala pa pong namin sinabing nag-ano ganun sa eh. barangay. Yun nga rin po yung inaano namin, parang hindi man lang po sila Sobrang bagal nangangamusta ng sa amin. nila, as in. Parang kami pa po yung nagfa-follow up na ano nang ganap ng CCTV. Tapos ang chat lang po nila ay to be followed po by tomorrow, gantong oras. Parang ganun lang po yung binibigay nila sa amin. Parang kami nagpapanik na lahat. Tapos sila parang wala lang. Parang Kasi posible naman pong parang may guest sila laging ina-accommodate kasi parang last time kami lang po yung nakarenta doon. So, ngayon ma'am, again, balikan natin, meron na tayong suspect. So, may existing warrant of arrest na rin, pero hinahanap pa po siya ng mga kapulisan. Pero right now, ma'am, of course, January pa nangyari to, mag-April na. Ano talaga, ma'am, yung Sir Amiel, yung purpose ninyo, bakit nyo na-decide na magpatulfo na lang nga tayo? Ayun, para po mabigyan solusyon yung problema namin, ganun. Tapos, kasi gusto po namin parang mapanagot yung resort na parang bumawi sa It's kakulangan time, nila, ganun. oo. Kasi po, yun, unang-una lack of security, tapos yung sa camera. Then, ayun, yun po, parang yun po talaga yung kasi parang di po fair sa amin na nagbayad kami ng full, tapos kami pa yung nawalan. Pero sabi nyo nga, ma'am, parang during the process of para sana maisampa yung kaso, hindi sila cooperative. Like, Hindi kayo ang po. talagang gumagawa. Opo. Mhm. Doon pa lalo sumama yung loob namin. Sa nangyari sa amin na trauma kami, may after party pa kami dapat nung pag-uwi namin after na nung reception. Opo. May after party kami dapat, hindi na namin nagawa dahil lahat na kami nakatulala na kung anong nangyari. Hindi na po kami nakapag-enjoy. Sa yung mga bisita namin, nag-uwian na lang. Kasi may after party pa kami dapat noon eh. So, ang gagawin natin, ma'am, pupuntahan natin yung events place and then we'll try to makausap kung sino yung mga nandun na pwede natin makausap and kung meron ba silang mga idinagdag na security, kung napanagot ba nila yung naka-duty that time dahil syempre sila talaga ang dapat unang first hand na stricto ba sa pagpapapasok. And kung ano, again, dun din po sa kung ano pa yung maitulong pa po nila sa inyo. And again, dun po sa laptop nyo, sir, hinanda na rin po ni Senator yung pambili natin. Hawak ko na po, samahan na lang namin kayo, sir, para ma-purchase natin itong bago nyo pong laptop. And we'll also get an update po sa PNP natin later on. Thank you very much po sa Tulfo and lalo na po kay Idol Rafi and yun po. Sa team nyo po, nagpapasalamat po ako ng buo sa inyo. Thank you so much po, Idol Rapi, sa tulong. Sa wakas, makakatulog na rin po kami for hindi po talaga kami makamove on dahil trauma po talaga kami. Kaya maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo. So
So ngayon nandito tayo sa Tio Feli Events Place. And of course, kasama natin ngayon si Ma'am Marisa, ang kanilang team leader. Last time, Ma'am, di namin kayo nakausap, no? Pero kami po ay nandito para po mas maintindihan namin kung saan nangyari. At nandito nga tayo ngayon, dito po sa room na ito, Ma'am, kung saan po pinasok at ninakaw yung laptop ni Sir Amiel. Tama po, Ma'am? Opo. Okay, so kung makikita natin, maganda pala talaga, Ma'am, itong lugar din ninyo kahit papano. And something na we never really expect na merong makakasalise. Yes po. Tama? Ito po. So ngayon, Ma'am Marisa, paano nyo po pinag-igting ang security nyo ngayon? And of course, syempre, nagkaroon tayo ng medyo pagkukulang sa mga security guards natin. Okay po. Good afternoon po, ma'am. Yung pagdating po sa security guard is meron na po kaming security na naka-duty on the spot pag po may naka-accommodate dito. Tapos po, pagdating po naman dito sa loob ng aming premises, sa aming room, naglagay na rin po kami ng mga warning device. Mga alarm clock po na pag po binuksan na ang bintana or pinto is mag-a-alarm siya. Okay. So, last time, Ma'am, syempre, meron nung bang nakapasok ito, kasi may sasakyan pa pinasok pa niya yung sasakyan. Sino daw ang naka-duty or paano nakapasok yun? Base po dun sa investigasyon po ng kumpanya niya. Kumpanya. Nagpanggap po kasi nag-guess yung kumuha ng laptop. Kaya hindi rin po napansin na kasi parang feeling ng na mga wedding coordinator na suppliers. Kaya po nagpanggap po siya na at is na kasama siya ng suppliers o mga cameraman o kung ano man. Okay. Pero hindi siya nag-iwan ng ID niya or hindi siya inanapan ng ID ng security guard? Hindi po, wala pong kasi po dire-diretso siyang nakapasok So ngayon, itong security guards na ito, ano po explanation nila or sila pa rin ba naka-duty ngayon, Ma'am, or sinaksyonan nyo na? Yung security guard po ngayon na naka-duty is bagong agency na po. Nagpalit na po sila ng agency, nagpalit na rin po ng tao. Tapos ngayon po ang protocol po namin is bago pumasok si guest, naka-registered. Although ginagawa naman po namin yon na may nakuha kami ng ID, mga valid ID. So ano na yung mga bagong protocol nyo na naidagdag, Ma'am? Yun nga po, may na kami, may on guard duty na kami. Tapos po, yung pagdating sa guest, kailangan na makita namin yung mukha niya upon registration. Tapos po, may ID po silang kukunin. Siguro I suggest dapat lagi, Ma'am, may nakaposte dito na guard. And then, lalo na pag wala na yung mga guests, tulad nila, Ma'am, lumabas na, nag-attend ng wedding, dapat nakaposte, nakasarado talaga dyan. And without the confirmation siguro ng mga talagang nakatira dito, kung kakilala nila yon, wag nilang papapasukin. Mga ganun na siguro dapat right now. But more than that, Ma'am, ano po ang sabi ng boss ninyo, Ma'am, regarding po, of course, sa mga naabala rin po itong family natin? Sabi po ni Sir, pinapaabot naman po niya na kami naman po at ang may-ari ay handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Yung sa estudyante naman po, kay Amiel, magbibigay po siya ng allowance kay Sir Amiel. Handa naman po siyang tumulong. Yung gusto lang po namin kasing sabihin, yung abala namin ng pagbalik-balik namin dito, nung mga unang araw kasi, di ba hindi nyo na-provide yung aming mga kailangan? Kasi sabi nyo, may hindi pa napermahan agad. So, 3 times po kami nagbalik-balik nun dito. Ang mahal po ng binayaran namin sa nirent namin na sasakyan, 5K po kada punta namin dito. Ang gusto po sana namin mangyari, sana mabayaran din po kami dun. Kasi naabala din po talaga kami. Dahil hindi naman po naayos agad sa pagbalik-balik namin na yun. So parang hindi naman we're not more on sa allowance ni Sir or whatsoever. Ang ano dito is yung abala na pag-process nila just to syempre makakuha ng CCTV, kung ano pang mga investigasyon. Kasi gusto nila dito is of course ma-prosecute yung suspect natin. Ma'am, ganito po. Sa simula pa lang naman po ay nakipagtulungan na kami. Hindi po tumagal yung sobrang tagal na 3 to 4 weeks na sinasabi na hindi kami nakapagbigay. Actually, ma'am, nabigay naman po namin yung letter na hinihingi ni Sir Amiel. Actually, sinamahan ko pa din po siya sa pagpanotaryo. Siguro, Ma'am, iparating nyo na lang kay boss ninyo since di pa siya umaharap. But hopefully, pag matapos ang ginagawa niya sa Maynila, makausap namin para maibigay po yung sinasabi nga po nila na naging nagastusin po nila papunta pabalik. Sir Kervin, kayo daw po ang naka-witness. Ano ba ang pakilala sa'yo or nung nakita mong pumasok dito itong suspect natin? Ano ang... Po siya paglabas ng room, galing na po sa loob, lumabas. Nakala ko po, driver siya o kasama nung guest. Kasi galing na po sa loob nakita ko. Hindi ko po akalain na ganun po. Okay. Pero namukhaan mo itong taong? Opo, nakatapatan ko nun po siya ng mukha. Paano ba? Hindi mo nakita kung saan siya pumasok or hindi ba na-check kung nakalock lahat ng pinto? Hindi po kasi sila din po yung
pinto, nag-lock. Tinanong din po namin sila na bago sila umalis, na-lock ba yung pinto, nakalock naman po. Pero itong suspect natin, personally, kilala mo ba ito, sir, or hindi? Hindi po. Ngayon, ang re-request natin, sir, para magkaroon ng hustisya dito sa nangyari, ikaw ba ay willing na mag-witness, sir, para po mapalakas natin yung kaso? Opo, ma'am. Bakit ba natatakot ka daw nung una, sir? Ay, sa security ko lang po. Huwag ka matakot, kuya, kasi ito naman ay, kumbaga, makakatulong ka, kumbaga, sa pagsolba ng isang kaso. And ito namang suspect natin is hindi naman taga dito rin sa Cavite. It's just that talagang siguro magaling talaga to, kaya nakasalisi siya. So ngayon naman, ipapakita sa atin nila, ma'am, itong room nila. At again, nandun yung CCTV. Dito natin nakitang umupo sa table na ito na parang pa-chill-chill pa yung suspect natin. And then, so pasukin natin yung loob. So, ang pinto naman nila is smart naman siya, no? So hindi talaga siya basta-basta mapapasok. Ngayon, ang titingnan natin kung saan po siya nakapasok sa likod. Saan po ang posibleng pinasukan po niya? Saan ba nakalagay ang laptop ni Sir Amiel po? May bag. Nilagay. Okay, so yung bag mo, sir, nandito sa gilid. Ayan, and then Parang ang possible na iniisip namin na inanwa niya, either ito, sa window, or dito po. Sa door na yan. okay. So, meron tayong pinto dito sa likod. Pero, sinor namin po yan ng mga lock bago po kami umalis. Oo. Okay. Lock po siya. So, maaring dito siya pumasok or eto, naiwang bukas, dito siya umakyat. Kasi Kami kasi nang bukas dyan eh. pero ito, ma'am, nakababa itong nakababa. Bago yan. Hindi po namin ginalaw yan mula nung dumating kami. So ngayon, ma'am, ito bang device ito yung bago yung dinagdag? So pag ginalaw to, tutunog. Sige nga, ma'am, sample natin siya. Ayun. Maganda yung device na yun, mama. So, pero dapat, ma'am, merong mga nakaantabay na tao dyan lagi para maririnig kung may pumasok. So, ganun din dun sa door sa likod. Tingnan natin dito yung dinagdag nilang security. This is para po sa, para hindi na maulit. Kaya natin nilagay. Sige, ma'am. Paano if taga dito yung nagbukas niyan? Pwedeng i-turn off yan or paano? Halimbawa, ako taga dito ko, binuksan ko, tumunog. Bawal na po namin yung pagbubukas ng exit door kung hindi naman kinakailangan. Kinakailangan, okay. Pero nung lumabas na siya, ma'am, dito na siya lumabas. Dito siya nakita eh. Dito na siya umexit and then dun siya umupo. Doon niya nakita niya, di ba galing dito sa labas. Doon niya napansin na galing. So, nakita mo siya, sir, nung nakalabas na siya or palabas siya ng pinto? Siya dito ng pinto. So, hindi kanya pinansin, wala kayong pag-uusap? Gumiti lang po siya, ganun. Gumiti lang, na parang okay. Opo. Hindi ko din po siya inintindi kasi naglilinis po ako sa kabila. Pero yung sasakyan niya, nandyan, nakita. May kasama ba siyang iba o mag-isa lang siyang nag-drive? Mag-isa lang po. Pero Ma'am Marisa, before we want to clarify bago tayo mag-iwalay, once and for all, etong suspect natin is not related dito sa Teofeli. Yes, ma'am. Hindi po And this is not an inside job. Yes, ma'am. Hindi po ito inside job kasi po ito hindi po namin din kilala. At saka wala po kaming wala po kaming kilala sa kanya. Hindi po namin siya kilala. First time din po nakita ni Corbin yung taong yun dito. So naimbestigahan niyo ba yung mga staff ninyo dito lahat, ma'am? Kasi baka one of them is kasabwat or kakilala pala nito niya. Yes, ma'am. Ang staff po namin is talaga naman pong sa tagal na namin dito ay talaga pong mapagkakatiwalaan. Tsaka po taga rito po kami lahat na staff. Taga lumilang po So kami. most of you dito ay matagal na po. Yes po. Kaya hindi po namin siya kakilala. Yung sinasabi niyong isa job, hindi po. Yes, At inimbestigahan na rin ninyo yes ito. po. Kung ano. Patuloy po si Sir nag-i-investigate pa po din sa nangyari. Hanggang sa makapagbigay pa din po siya ng kailangang mga information para po doon sa habang siya nag-i-investigate din. Sige. So again, ma'am, thank you. At least pinaunlakan niyo kami, ma'am, na makita itong... Siya din po, ma'am, sa inyong pagbisita sa aming resort. Oo, thank you, ma'am, at napaunlakan nyo kami. And this is also an awareness na din. And at least improvement na rin sa inyo, ma'am, na hindi na maulit ito. Naglagay kayo ng mga emergency alert dyan. Tapos yung may bago na kayong security. And yun lang naman din ang gusto nila, ma'am. Ma'am, no? Hindi na maulit po kasi nakaka-trauma as in. Pantakin mo, mag-after party pa kami dapat noon, di ba? Hindi na nangyari dahil lahat na kami na trauma. Wala nang nangyaring after party dahil lahat na nakatulala. So ngayon, ma'am, siguro invite namin kayo ni Sir na
at least nandun din po kami, makausap nyo rin mismo si Colonel na si Sir ay makukuha na natin ng statement so we can file a case maybe next week Monday para po maisampa na natin yung kaso. Okay? So sir, unahin natin, Colonel, no, identified na natin kung sino itong suspect, which is pinangalanan nga natin si Michael De Leon Simbulan. So, unahin natin, kumusta na ba sir? Do we have any development? Nahuli na ba natin? Or nasaan kaya itong si Michael Simbulan? So far, si Michael De Leon Simbulan ay nananatiling at large pa rin under manhunt operation ng PNP. So, meron siyang mga warrant of arrest na existing. Ang latest information nga, katulad ng coordination natin sa Cainta PNP, na ginamit niya lang yung address na yon sa kanyang tinirahan sa Merin Cainta, na nangupahan lang siya sa isang subdivision doon. And then, yun lang din yung address na ginamit niya sa nakuhang license niya when he was arrested before. And then, malikot yung ating suspect na to, si Michael De Leon Simbulan. Paiba-iba siya ng lugar na pinupuntahan. And then sa information din nakuha, nag-grab siya. Yun din ginagamit niyang pang-casing and surveillance, yung pag-grab driver niya, para sa mga prospect niya na target na resort or event place. So, sa ngayon, meron siyang a total of 8 warrant of arrest. Sa 8 natin ay meron ng 5 na-serve na warrant of arrest kay Michael Simbulan. So merong robbery na na-serve from Tagaytay, branch 136. And then another warrant of arrest na na-serve sa Olongapo City, branch 4, sa kaso po na Article 308 ng Revised Penal Code na theft. And ang pangatlong warrant of arrest niya na na-serve din against Michael Simbulan, itong grave threat ng ating under Article 282 ng Revised Penal Code. Ang pang-fourth warrant of arrest na na-serve din sa kanya is another robbery case sa Tagaytay City. And the last warrant of arrest, yung panlima, ay sa Malolos, so Malolos City, Bulacan, sa branch 19, sa kasong homicide. So, 5 yung kanyang warrant of arrest na na-serve. Okay. So sir, before we proceed with the unserved warrant of arrest, medyo nakakapangilabot sir, no, itong dami ng warrant of arrest niya, plus the fact na parang nandyan lang siya, nakakalabas-labas pa rin siya sir, although this is already served. How come sir na parang hindi pa rin siya nakukonvict? How come na itong homicide, mabigat na kaso nalulusutan niya sir at labas-pasok siya sa kulungan? Why is that sir? Actually, we have no knowledge sa mga previous case niya kasi hindi naman dito nag-emanate ng kaso sa Silang Cavite. Like what I've said before, meron sa Tagaytay, meron sa Bulacan, meron sa Olongapo. So hindi natin alam kung ano yung istorya nung kaso niya ron. More likely, pwede na settle niya, nagkakaregluhan between the complainant and the suspect. Kaya wala kami background sa mga kaso niya sa iba't ibang lugar. Ayan. Pero yun nga, no, medyo nakakapang-dismaya lang na sa dami ng warrant niya, nandiyan, nagagawa pa rin niya paulit-ulit. But again, sir, from the 5 na na-serve na natin, meron pa tayong hindi pa nasi-serve na inaantay natin. So, kaya nga siya ay nagtatago ngayon. So, ano po itong mga ito, Colonel? So, meron pa siyang existing na warrant of arrest, si Michael, sa kasong theft from Mandaluyong City, branch 208. Another case of theft from Makati. And the last one is from Tagaytay sa kasong robbery. So Okay. ito yung 3 existing warrant of arrest niya. Okay. So parang sa mga naririnig ko sir, paano siya? It's either dito sa Tagaytay, meron siya sa Olongapo, and then meron siya yung Bulacan. So talagang paiba-iba rin siya ng place. Pero siya, ito ba sir, ay miyembro ba siya ng parang salisigang? Or although dito laging mag-isa
na siya ang talagang kumbaga mastermind and gumagawa ng lahat? Sa aming profiling, wala naman siyang pinabibilangan na na criminal gangs or organized sila. So talagang dalawa lang sila kung lumakad. Talagang yun lang talaga yung modus operandi niya na mandin lang sa ating mga kababayan. Magpe-pretend siya na customer, minsan caretaker sa isang resort or event place na pinapasok niya. So hindi siya organized, hindi siya criminal gangs. Wala naman siyang pinabibilangan. Okay, ayan. Pero talagang kumbaga parang veterano na to, sir, no? Kasi ang dami niya nang nagagawang and this is a good awareness din sa mga viewers natin, sir, na mag-ingat and at least ma-flash natin yung pagmumukha nito na laging, especially sa mga events place or mga hotels and na iban or tingnang mabuti yung mukha nito ni Michael Simbulan. But right now, sir, isa sa mga concern natin, kaya hindi pa natin na-file yung kaso na gusto i-file ni Sir Amiel sa pagkawala ng laptop niya, is yung witness po natin from the resort or from the event place. Willing na po ba, sir, ang witness natin? And actually, sabi niya naman, willing naman na daw siya. So, can we possibly, sir, as soon as possible, may file na ang kaso? Bukas po, may papel na po yung kaso po na inireklamo ni Mr. Amiel, at ating witness naman po ay willing na rin pong tumistigo. And then bukas po ihahain na natin sa prosecutor's office yung kasong theft para naman sa ganun po mabigyan natin po ng hustisya yung ginawang krimen kay Amiel. At ito pong suspect na ito na si Michael Dylan Simbulan, talagang hustler po kung tawagin. Magaling po siya sa pagsasagawa ng mga theft salisi na ginagawa niya, theft, robbery na ginagawa niya, na talagang mailap din po. Katulad nga po ng coordination natin sa Quintapolis kanina, talagang malikot siya. Paiba-iba ng lugar na pinupuntahan, pinagtataguan. So, ganun pa man, sa mga kababayan natin, maging aware po tayo sa modus operandi na ginagawa nitong kawatan na to, na nagpe-pretend po siya na customer, minsan po magpe-pretend na caretaker ng isang resort o event place, and then doon na po siya magsasagawa ng kanyang pagnanakaw sa lisi doon sa mga binibiktima niya na naka-check-in. So dapat po talagang mahigpit po yung ating security doon po sa mga may-ari po ng mga events place o resort. Paigtingin po natin yung security. Dapat po ay pag pumasok ang isang sasakyan, hinihingan po dapat natin ng valid ID, driver's license or anumang ID. At para makita natin yung picture niya sa ID niya at yung picture niya sa actual. Para sa ganun po, napoprofile natin sila. At pag once na na-profile, matatakot po sila na gumawa ng krimen. Aalis po yan doon sa target nila. So yun yung mga kailangang i-take note, sir, no, ng ating mga kumbaga events place na mas mapaigting po yung seguridad nila. But again, Sir Amiel, bukas na bukas po pinangako sa atin ni Colonel na i-file natin yung kaso. And siguro, sana, no, pag lumabas yung warrant nung sa case mo, sir, mahuli natin siya para, kasi yung iba atang complainant, maybe, hindi na nagpo-pursue or hindi na nakakapag-attend ng hearing. Pero this time, gusto natin matutukan, sir. Para kahit gaano man 2 to 3 years man yan na kaso is at least, 'di ba, mapanagutan niya. But most likely, sir, ano po ang isasampa nating kaso tomorrow po? Yun pa rin, yung theft case pa rin yung sasampa natin. On behalf of Senator Raffy Tulfo, sir, thank you so much to our Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, sir, for your time. And sana, sir, tuloy-tuloy nating mahanap at tuloy-tuloy nating huntingin itong si Michael De Leon Simbulan na talagang notorious sa salisi or pagnanakaw. Thank you, sir. Maraming salamat po. So ayan, Sir Amiel, finally, ay nandito na tayo sa ating prosecutor's office at naisampa na natin yung kaso laban dito sa ating suspect. At ngayon, ano nararamdaman mo, kuya? At least, hopefully, tuloy-tuloy na ito at magkakaroon ng hearing. Ayan po, gumaan naman po yung loob ko sa nangyari at ayun, malilesa na po yung parang
stress ko tapos yung depressed, gawa ng medyo nakaka-trauma nga po talaga kasi nangyari, and hopefully maging success po itong nilakad po namin overall. Yun lang po. And again, pag nagkaroon po ng hearing, sir, just let us know para kung kailangan nyo po ng transportation or allowance, magbibigay po ang program ni Senator. And of course, ngayon naman, kasama pa rin natin si Ma'am Marisa ang from Teofeli Events Place at sumama sila para mag-witness nga, no? And meron din gusto sabihin si Ma'am ngayon na ipapaabot kay Sir Amiel. Ano po itong good news niyo, Ma'am? Good afternoon po. Magbibigay po kami ng tulong in behalf of sir sa aming boss. Nagpadala po siya ng tulong pinansyal para po sa allowance ni Miel kasi po siya ay estudyante. Tapos po, tumutulong pa po kami hanggang sa mga oras na ito. Nakasupport po kami hanggang sa pag-witness po ng aming kasama. Ito lang po. Bibigyan po namin si Miel ng 13,000 para po sa allowance niya na 10K po dahil estudyante siya. Yung pong transportation po nila na 3K po. Okay. So, ayan, 13,000. Ito yung nabanggit din ni Ma'am last time na nagbalik-balik sila and at least ni-reimburse. And of course, may 3,000 allowance pa si Kuya. So, sir, anong masasabi nyo kila Ma'am Marisa? And of course, sa Teofeli na lang din na events center. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Teofeli at hanggang ngayon na tumulong po sila at the end. And ayun, nakita ko naman po yung improvement ng ginawa nila sa place nila. And hopefully, hindi na po talaga maulit yung nangyari. And sana maging silbing awareness na rin po sa mga ibang magre-rent sa mga resort na kailangan ingatan talaga yung mga gamit nila and all. Tapos, kilalanin yung mga tao na kasama nila. So, again po, thank you again, Ma'am, no, sa ating Teofeli, at sila yung nakipag-coordinate naman. And tama si Sir Amiel, nakita natin yung improvement ng place. We went there. And sana, Ma'am, hindi na maulit ito. At ito naman ay for awareness din ng pangkalahatan. So, again, Sir, maraming salamat po. Thank you. Sir Rapi, thank you so much po sa pagtulong nyo, and isampa ko na po yung kaso na nilakad ko for almost 2 months and napabilis ito. Ayun, thank you very much po. God bless, Sir Rapi. Idol. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Sir Rapi, thank you po. At nabili ko na po ulit yung laptop na kapalit sa nawala akong laptop. And po, very thankful po ako sa tulong na na-provide nyo po, ayan, and sa team nyo po, maraming salamat po. Thank you.